Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day. Tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin sa first reading of the day. Kamusta po kayo? Napanood nyo na po ba yung first, second, and third reading natin? I hope na napanood nyo na po, no? Bago po kayo tumalon dito sa ating first reading of the day. Napanood nyo na yung first and second reading. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ayan, tayo po ngayon ay magsasani puwersa. Next, maganda po ang first card mo. This is about joy, courage, and determination. So nakikita ko po dito, unting-unti pong babalik ang determination mo, ang courage mo, yung saya pong nawala sa iyo, no, ng matagal na panahon. Nakikita ko po dito na makaka-recover ka po kung akala mo po na very, very dark ang iyong mundo ngayon, na para ka pong ang sinakluban ng langit at lupa. There will come a time, sasaya ka na po at malapit ka na pong makarecover at malapit ka na pong sumaya ulit. Kailangan mo lang daw pong i-accept, i-clear yung mind mo, magkaroon ng bagong perspectiveness or perception na magkaroon ka ng bagong perception sa buhay mo, magkaroon ka po ng bagong goals sa buhay mo, or magkaroon ka po ng isang major decision. At alam nyo po, magiging masaya ka po sa mga susunod na panahon. Magiging maayos ka po sa susunod na panahon. There is this willpower, desire, and manifestation. Sa nakikita ko po ay may willpower po akong nakikita dito, no, na sana po ay maramdaman mo sa mga susunod na panahon. Magkakaroon ka po ng willpower, desire, manifestation sa magiging mas maayos mo pong buhay, no? So nakikita ko po mas magiging maayos ka na po sa mga susunod na panahon. Whether you like it or not, makaka-recover at makaka-survive ka po. Makakaramdam ka po ng major na ikaw na po mismo yung mapapagod, no? Sa totoo lang po, no? There is failure in sa partner mo po or sa person mo po. Siya po naman ang babaliktad niya. Sabi ko sa inyo, babaliktad na yung mundo nyo. Siya naman po yung makakaramdam ng mga sakit na ipinaramdam niya sa iyo. Siya naman po ang makakaramdam ng failure at ayan po, siya na po ang makakaramdam niyan. Lagi po silang nag-aaway ng person niya ngayon o ng third party, no? Para rin po siyang pagod na pagod, may anger, may argument, talagang pagod po ito when it comes to
dito, no, makikita mo po na talagang parang hindi po ito natatapos yung kanilang hindi pagkakaunawaan, yung kanilang pag-aaway. Kaya po siya nakakaramdam ng matinding emotional loss, emptiness. Sobra po ang mixed emotions nito ngayon. Sobra pong parang may usok-usok yung kanyang ulo, no? Para po siyang kinukuluan, no? Para po siyang sobrang empty, sobrang emotional loss. Talaga pong dahil sa sobra nilang away, sobra nilang argumento, parang pagod na pagod po ang person nyo sa ngayon. Kaya ang sinasabi niya, baka dahil sa ginawa niya sa iyo, siya ay nagkakaletse-letse na. Ayan po ang nakikita ko, no? Pero sa ngayon, medyo mataas pa rin po ang kanyang pride. Hayaan nyo lang po kainin siya ng kanyang pride dahil there will come a time you will no longer care. Ay, ang saklap, no? Pagka na-realize niya po yun, there will come a time you will no longer care sa kanya. There is this doubts, lack of self-awareness. Sa nakikita ko po talaga dito ay meron po ako nakikita dito na doubts. Lagi po siyang makakaramdam ng duda sa lahat ng nararamdaman niya, lahat po ng sakit na maiisip niya po, no, na hindi po tama ang mga nararamdaman niya. There will come a time magmamakaawa sa iyo itong person na to, pero huli na po ang lahat. No, magiging masaya ka na, darating ang araw magmamakaawa sa iyo ito, pero huli na po ang lahat. Ikaw na po ang umayaw. Mas magiging maayos po ang iyong pamumuhay sa mga susunod na buwan, no, at mga susunod na taon. Sinasabi ko po sa iyo, mababaliktad na po ang tadhana nyo, o babaliktad na po talaga yung mundo nyo. Marami po siyang pangarap na babagsak, marami po siyang pangarap na hindi niya po makakamtan dahil po dito, no. There is this coldness, no, parang hindi niya po maintindihan sa sarili niya, na kahit sa sarili niya po, sa person niya ngayon, may coolness po siyang nararamdaman. Para po siyang walang gana, no, sa mundo ngayon, sa ginagalawan niyang mundo. Alam niya po na mali po yung mga taong pinaniwalaan niya, mga nag-impluwensya po sa kanya ay hindi po tama, na dapat hindi daw po siya nakinig. Pero huli na po ang lahat, no, parang nasaktan ka po niya ng sobra, at there will come a time na itong person na to na may darating sa'yo ay mas mamahalin ka. Yun po ang masaklap. There is this weakness and insecurity. Sa nakikita ko po dito ay may pagmamahal po akong nakikita na darating sa'yo, or pagmamahal na hinahanap mo, yung kahinaan mo, yung talagang gustong-gusto mo, at doon po magsisimulang ma-insecure itong person mo ngayon. Ano? Somehow, hanggang hindi po ito nare-realize, hindi mo nare-realize yung worth mo, yung value mo, at nakatuto ka lang sa kanya, hindi po ito maaayos. No? There will come a time, mas maguguluhan ka pa po sa mga darating na panahon. No, parang nako, it's raining men. Parang gano'n ang mangyayari sa'yo, no? Kung kailang over ka na, tsaka siya magbabalik. Pero sabi ko nga po sa iyo, itong lalaking ito po, ang person mo po ito medyo malabong magbago. Kahit magbago po ito sandali, ito po ay babalik sa dati. Marami ka pong naging difficulties, doubts sa sarili mo, lack of satisfaction dahil sa sakit, sobrang sakit na binigay sa iyo nitong person na to. Kaya nga po ang sinasabi ko sa iyo, no, mas maganda pong wala siya sa iyo ngayon, mas maganda pong maging masaya ka, mas maganda po na dumating yung araw at oras na maging okay ka na nang wala itong person na to, because this person doesn't deserve you. Hindi po niya ikaw deserve. Mas deserve mo pong mahalin ang sarili mo, deserve mo pong mahalin ang iba. At sa totoo lang po ay there is difficulties, doubts, and lack of satisfaction sa iyo. There is lack of commitment, no? Wala pong magandang commitment itong taong ito ngayon. Kaya sinasabi ko po sa iyo,
Ayan po yung nakikita ko. Separation, ayan, so nakikita ko, separation, may family problems, delayed success. Talagang sinasabi ko po ito, no, na there will come a time, maghihiwalay din po ang person mo at ang third party, at yung susubukan niya pong bumalik sa'yo, wala ka na po, no? Or unti-unti mo nang na-realize na hindi siya ang para sa'yo. Leaving behind, walking away, mararanasan po niya na ikaw naman ang aayaw sa kanya, ikaw naman ang susuko sa kanya, at ikaw naman ang aayaw sa kanya. Pag yan po ang nangyari, para po siyang tinaluban ng langit at lupa. Tinakluban ng langit at lupa. Para po siyang gusto na lang po niyang kainin ng lupa. No? Ganyan po kasakit ang mararamdaman niya. Magiging disconnected po siya sa lahat. No? And there will come a time siya po mismo ang hindi niya maintindihan bakit niya nagawa sa iyo yon, no? Talagang lack of resources, natama rin po siya sa lahat hanggang makaramdam siya ng lack of resources, magiging unstable po ang taong ito, at sinasabi ko po sa iyo, there will come a time na may restoration, kung gustuhin niya pong lumayong magpahinga, pero hindi po ito matatanggap, hindi niya po matatanggap na kayo ay maghihiwalay. Okay, that's it for your first reading of the day. Short but sweet, no? And short but very, very, very powerful reading for today, no? Sana po ay naka-resonate kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po maanuhan ko din kayo, mabasa ko rin po ang inyong mga saloobin. Maraming salamat po. For those of you who would like to have a private reading with me, pwede po natin schedule yan. I would love to do a private reading with you, no, or pagpapaalaga. Just message me po at Lady Lee Elena, that's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan ang ating video. Diyan nyo lang po ako makokontakt. That's my only official and legit FB account. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, for those of you who would like to give me a super thanks, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Tayo po ay nag-iipon sa One Love a Day Christmas edition for our street lolos and lolas. Maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless you. And thank you rin po for not skipping ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Alam nyo po na yung mga hindi nag-skip ng ads, yan po ang aking mga solid and ever loyal Lady Elena friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At alam ko po na darating po ang araw na mapapatunayan ko po sa inyo kung gaano ko po kayo kamahal. Sana nga po ngayon napapatunayan ko na sa inyo na kahit nasang lupalop ako ng mundo, ng daigdig, ng lugar, kahit may sakit ako, hindi po ako nawawala ng reading of the day. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. And ang lagi ko pong pinapaalala sa inyo is that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Isa pa po is to live one day at a time. No, wag niyo muna pong problemahin lahat ng mga okasyon na darating sa buhay niyo. Birthdays, anniversary niyo, mansary niyo, weeksary niyo, lahat po ng tungkol sa Kanya. Lalo na po ang lalalapit na Pasko, Bagong Taon, at lalo na po ang Valentine's Day. Wag niyo pong problemahin yan. Just live for today. You do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself and sleep tonight, no? And know that tomorrow is another day. Okay? Maraming salamat po sa inyo. God bless you all, and I will be back for our second reading of the day. God bless you all, and I love you all. Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo
Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensohan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po, bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan. Ano? Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo, ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.